Hey yo, once again coming back at ya. Here's another one. Noong kanyang kapanahunan, siya ang general ng Imperial Japanese Army noong ikalawang digmaang pandaigdig, Tomoyuki Yamashita, o mas kilala sa tawag na General Yamashita. Ipinanganak noong November 8, 1885 sa Otoyo, Japan. Anak ng isang doktor na nangarap na magkaroon ng anak na magsisilbi sa sandatahang lakas ng Japan, kung kaya't sa murang edad pa lang ay ipinasok na siya ng kanyang ama sa military school. 1905, nang magtapos si Yamashita sa 18th class ng Imperial Japanese Army Academy, sa 920 mga kadeteng nagtapos, si Yamashita ay ang pang-ikalabing-anim sa pwesto. 1908, nang mapromote si Yamashita bilang tenyente, napasabak ang kanyang abilidad na makipaglaban ng Japan sa German Empire noong 1914 sa Shandong, China. Makalipas ang 2 taon, ay umakyat ang ranggo ni Yamashita. Ngayon, siya ay isa ng ganap na kapitan ng Japanese Imperial Army. Ang pagkamatay ni General Tomoyuki Yamashita ay kahit papano'y nagbigay ng kaginhawaan sa pamilya ng mga naging biktima ng karahasan ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan. Subalit, nagbigay din ito ng kasiyahan at pagkagalak para sa huling mga henerasyon dahil sa nakaw na yaman umano ni General Yamashita na dinala rito sa Pilipinas mula sa mga bansang kanyang nasakop noon. Pero ang tanong, totoo kaya ang mga haka-hakang ito? Dahil mapahanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap ng mga treasure hunters sa tinatawag nilang Yamashita Treasure. Ikaw, maghahanap ka rin ba ng Yamashita Treasure? Isang dapit hapon, isa sa pinakamatibay na kwentong bayan o urban legend sa Pilipinas ang tungkol sa Yamashita Treasure. Ang Yamashita Treasure, dala-dala raw ng hukbo ng mga Hapon. Ang maalaman, na Yamashita Treasure. Iniwan daw ng isang general na Hapon sa pamumuno ni Lieutenant General Tomoyuki Yamashita, ibinaon ang mga kayamanan. Ang Yamashita Treasure, pinakasikat na kwentong bayan sa Pilipinas. Noong panahon ng Hapon, ang hukbo ni Yamashita Treasure ay isang maalamat na kwento patungkol sa mga napakadaming kayamanan na naitago pa ng mga Hapones. Dumating si Yamashita sa Pilipinas. Siya na ang mamuna sa pangungulekta ng lahat ng yaman sa Timog Silangang Asya. Overall commander ng Japanese Imperial Army sa buong Pilipinas. Yamashita Treasure, ang mga kwento sa likod nito.
pumapasok sa isip natin kapag nababanggit ang pangalang Yamashita. Isa sa mga makukonsiderang magaling, pinakakatakutan at walang hawang general ng isang natahang lakas noong kanyang kanahunan. Ang general ng Imperial Japanese Army noong ikalawang digmaang pandaigdig, Tomoyuki Yamashita. Let's go. Hey. Ilan pa sa mga nakuhang gamit sa katana o Japanese sword. Yamashita's treasure. People of the Philippines, I have returned. Our forces stand again on Philippine soil. Naalala mo ba, nangako si MacArthur na babalik siya sa Pilipinas para palayain tayo sa mga Hapon? Ang tanong, bakit? Dahil may usapan na sila, hukay ang yaman ni Yamashita. Ang nasabing pagkahanap sa Yamashita treasure noong nalaman ni Presidente Marcos. That's one of the questions that I wanted to find out. Presidente Ferdinand Marcos. Meron daw talagang nakatagong ginto? Napag-uusapan lang din kasi ang tungkol sa ginto. Ilan pa sa mga nakuhang gamit mula sa tunnel, isang katana o Japanese sword. Ito ang kwento ng gintong kayamanan ni Yamashita. At ito ay pag-aari lahat ng Pilipino sa Pilipinas. How true? Hindi umano. Bawat isa may natatanging kwento. Sino mo kabayan?
ay maingatan ating mga Pilipino. From Imus, Cavite, ladies and gentlemen, Dapit Hapon.